Buenos dias mga bay, ug welcome ta sa itong mga hisgutanan karon dali. Na kay wala pa man niluluto ni itong para panood ng mga bay. Nauna man ni. Kining sani macaroni salad. So kung wa ko masayo carbohydrates ang gyapon nino, so mura ra tabi ka og ganon ni. So karon mga bay, pila ka oras gikan karon. Mausab na ang atong tuig. Mga doon na natin nabilin nga 11 hours before nga moabot ni ang 2025. Nya mo ni kasagaran nga naandan nga daghan kay mga New Year's resolution. So kana ba natural na nung gi-practice na nato sa atong eskwelahan. So nindot man gud mga bay nga kining mga New Year's resolution nga dili lang na siya kutob sa istorya lang. Ato ginambuhaton. Kutob sa mahimo nga naay dili nga maato ginimutanan. Pero na may uban nga sayon na kayo, common sense lang na mga bay. Umod gani ho na dili na kanang kinahanglan ang New Year's resolution. Kaya kana manggod mga bay, para na ko good. Angay lagi na sa mga kuan mga bay no, sa during sa atong mga elementary days, sa mga high school level. Karon ang mga kusay masipyat na kay na mga bagong tubo karon nagsunod ani atong henerasyon, bangutan na taog unsa nang gikan nga year. Kining dagan ang di kay kasabot mga bino kay usay makalimot nga ang termino di ana kuha naman dito K-12 naman ta. So ngo ba maglibo ka na kay lagi ang sauna na to itong high school ta mao na first year second year mo na mga tanan nga unsa na ka nga year ma'am, unsa na ka nga year sir, ngo ba na maglibog. So kung na ka unsa na ka nga grade kana makasabot na sila na. Wag pa daman ngayop tanel. Karena mga bay, dito maglangan natin ng hisgutan ni mga importante kayo kayo. Kining nahitabo mo gurong tiiga mga bay 2024. Grabe kayo no ang kuan kining nahitabo sa itong tuig garon. Ng mga panghitabo nga wala nato damha. Labi na sa dagan sa atong panggobyerno mga bay. Nya lagi kining kita as a free thinker, neutral lang gid sa mga isyu. Dili sad no, hipokrito po kay ta moingon nga moingon ta nga kining watay bias. So hipokrito ra kita na nga moingon ta na mga bay kay di magi kalimot nga nagid day bias. Pero bias ta sa kamatuoran. Bias ta sa realidad nga nahitabo karon. Muna bitaw sa ahay mga bay magkahimuot ko. Magkatawa ko aning ubang mga tagautaw aning mga ingnon ka mga China boys nga labi na lagi kay hapit ng eleksyon, ang midterm election karong Mayo. Lagi matod palagi kuno nila nga haros gid daw ang mga ingnon tas mga line up sa mga Duterte boys nga mudaog ni sila. Unya kay di man ni kanang ako mga bay dili man ko political analyst.
ingnon dayon tanin nyo o kinini ang ingnon dayon tawag kanang hilas daw kay mi nga mag-analyzer nya ingon ana mo ka mga kinini ang sa tawagan nga mga feelinger kuno kay mi unya sabay sa pagplastar sa mga educational background, sa mga track record, sa mga kini nga itong mga opisyal. So sa mga nangagi karon murag ni minus na mga bay nga nakadawat kung nga anak. So basin og nakaamgo na ni sila. So kung nakaamgo na ni sila, that's para nako good news na. So mangangkon na lang gud nga nasayop ta. Kaya ako bitaw niangkon man ko nga ako die hard kay ko nga supporters aning digong karon mo ingon na lang na sila nga kanay si court ko aning paling-paling daghan tag ebidensya na mga bay sa katong usa nako ka-count kung kiunsa na nato pagbatikos ng mga dilawan. Nahitabo na lang gyud nga mao lagi na kining daghan ng kining mga nanggawas pero di pa ginaingon nga convicted na siya kundi mga aligasyon pa lang na. So kita nagpaabot ang ato lang gihuwat nga malimpyo na nila. Pero ako nag-agad ra sa jud ko kung ako adili mga bay issue for issue lang da walang tayo personalan. Mao na makita ginato sa pikas bahin nga usay mo po sila mga picture nga wagi mga hinungdan dili ka nang kuan ba nga kana bitong counter to counter nga gamit ang mga bisan pinubri lang nga mga analysis ingon anon kay lagi mo ni akong gipanghinaot karon tuiga nga sumaan na sa akong gititle no need na ang New Year's resolution. Common sense lang ta mga bay. Pero sige kay samtang nagpaabot nga depende no sa ilang mga kuan kining mga komento. So kita dire igo lang ta mo share. So niya atong mga pinubring pag-analisar kung nganong posible. Sako lang ni ha, ay lang gibog kasuko diha. Kay kini sa akong gingon pinobre lang ni nga pag-analisar. Para lang nako maburagid sa mapa sa politika kining mga China boys. So kana premise na ko daan nga neutral ko ani isip tingog sa sektor sa mga free thinker. Mao nang giingnan bitaw ta mo nga wa koy sa relihiyon palang daan mga sektor sa relihiyon wala na koy dapigan. Samot na jud sa mga politika-politika. Now, ang unang rason ako mga bay nga delikado ning mga dili talaga ino nga delikado no kay mura murag sensitive na ra ba kay sila ani karon. Nga medyo ingnon ta nga takilid. Kay pasensya kayo nga murag musli gyud sa uban nga mga nag-analyzer karon mapunteriya gini sila. So medyo takilid yun ang mga Duterte niya. Ako okay ra ko. Kung inyo ning kuan nun to iso ninyo, welcome kay mo. Welcome mo sa atong live karon. Mas maigi ng actual. Kay kakita ka sa fast talk ni Sara Duterte. Diha pa lang dan imo na siyang maanalisar kung unsa siya kaabtik nga manubag. Karong taw-taw ato niya nang i-review ta naron. Kay gatuo mo lang to siya nga kato nga fast talk yan nuro to nga pangutana pero daghan kayo mga bay nga nag-analisar ana napadayon sa ta kining mga BBM supporters natural nga kadaghanan dako gyud og kahibos sa mga DDS dili tanan mga bay nga loyalist nga mipatol sa inyong bardugalan but deep inside sa ilang kasakit mihimo na ni sila og lakang o kana mo'y ilaha na no sa mga diehard kana matawag na gid og loyalist mo nang ayaw ko ninyong tawag og loyalist kay dili ko loyalist
pro-government lang jud ko. Okay, pro-government, gamito na to ang atong common sense nga kay pro-government, natural atong presidente si Bongbong man. So atong panalipdan samtang atong nakita nga kining naapata sa momentum nga di man kita ingon nga lisod jud kay tanan. Anong di man ta makahibaw nga biyahidor man ta, nagbiyahe-biyahe man ta. Sumutuog sa dili bisan pa og dili sila ganahan sa ubang dilawan, apan mapugo sila sa pakig-aliado alang sa usa ka tumo nga pildihon sa umaabot ni mga grupo sa mga line-up ni Duterte. Kay bawo na mo og unsay nahitabo sa panahon ni Digong. Bisan pag dili ni sila suhulan, mohimo jud ni sila og konkreto nga initiative, nga idea kung unsaon pagpukan. Mauna ni resulta karon. Kanang diha sa Quadcom, sagol-sagol na mga bay. Mauna ni resulta sa kinining gitawag og mind conditioning sa mga Duterte fanatics nga ang unity mao daw ni ang unity sa Dilawan og Marcoses og nagpa-feeling victim nga gigamit lang daw ang mga Duterte. Kamoy gaingon ana. Di ba sa pagsugod pagdaog yun sa presidente ni Bongbong, minggawas na, no? Migawas dayo na nga mga isyo nga matod pa ninyo nga kini ding gihimo ni Bongbong Marcos nga unit team usa lang day kaprontalya, no? Kaning ingnon ta nga mag-unite ang mga Marcos Duterte, pero ang tinuod gid ani mao din ni ang unit team sa mga Dilawan og Marcoses. Kamoy nagpalakad ana unsay nahitabuan nagitinuod na hinuon mo. So mo na bay nga sige ingna ko ninyo bakakon kay mong mangunay nakalisod mga bay nga muhimog mga atake, pero sa aktual di lang sa nato ingnon nga kanang i-challenge ta mo ingana, pero countera ninyo nga aktual, di ba? So kuan kay no bisag New Year no gilihian din natong debate mga bay. Unsa naman mao man ni realidad. Kiring krog, balik ko ing namaman nimo. Kay murag nakuangan jud ko mga bay, lami kay sa andad mga bay. Mao ni atong paniud to karon. Oh. So ang ikaduha, mao ang grupo sa mga Dilawan o Pinklawan. Ato lang klaruhon nga lahi ng Dilawan, lahi sa ng Pinklawan, kining mga mga kakamping. Bisag kana sila tagaan og dakong pabor, utro pud ni nga di magkasinabot kay lagi politika lagi. Apan niining higayon na mas midaghan ang Dilawan og mas samot nga midaghan ang kinini ang mga kakamping. Obserbahan lang ninyo og mayo. Niadtong nakalabay nga eleksyon nga gahugpong pa ang mga Marcos ug Duterte ug daghan sa mga neutral ang bibilib pa ni Digong. Ipuno pa nimo ang gipangbulgar sa SMNI nga kaalyado sa mga walhon ang mga kakamping. Oh. Wa ko kalimutan na mga bay. Ay mo kabalaka kay wa gyud ko kalimutan na. Apa nakamatikod mo? Nakakuha paghihapon, timan ninyo ha? Nakaguha paghihapon og 14 million votes si Leni Robredo. Mauni timan ninyo sa ato pa. Doon naging mga diehard supporter kining mga kakamping. Buot pasabot, mauna dyan ni ang mga hardcore jud sa mga kakamping nga nakapusti ng daan. Tama drog. Unya, sa habig sad sa mga Dilawan, nakalusot pa jud. Ha? Kanilang gi-analisaran ninyo maayo. Nakalusot pa jud si Reza Hontiveros. O worse pa jud kay mao nahimong tunok. No, may nahimong tunok karon sa tutunlan sa mga Duterte. Grabe na mga binulgaray diha mga bay. Ug samtang nagbulgar sila diha, unsa may atong gihimo? Natural nga nag-research ta. No, nag-research ta. Kung daghan sa mga kini mga BBM supporters ang nasakitan
kining tinklawan ug dilawan kaligot-got ang nag-umido sa dughan ani nila ug kini mao'y makalilisan kung mag-usa ning tulo ka grupo. Mao bitaw giingon ko ninyo nga no samot na jud nga bastusan nga binutbot sa mga kiniyang mga pulburon video nga gipasangil sa presidente ug porbida mga bay no mo bitaw nga moingon ka nga dila lang ta mga ha mga close friend pa natong uban moingon sila nga Kurt wagi ka kabantay ang drugas bidaghan grabe ang tulis wa ka mabalaka ana o bisag unsa na lang o di bali kuno sa kini ni ang atong presidente karon mga bay tanan nga mga isyu nga sorry to say nga kung i-research na nako kanang mga argumento nga naggikan no sa mga DDS porbida mga bay mahurot na lang ang akong oras og research ana wa ko'y makaplagan. Mao ni may tabo mga bay no hurot na lang oras na ko ana kanang moingon mo nga tambalos-los ni si Martin Rivera Martin Rivera naman Martin Luther singanan ni Martin kuan ba sa kongreso si Martin Romualdez unya kini nga atong presidente bangag ni wake adis mga bay ang labanan dili mga bay konkreto nga ebidensya dili tanim intriga dili nang istorya nga buhat-buhat taga-imi ninyong ebidensya kay ug mapamatud-an nga doon na gikonkretong ebidensya nga adis na atong presidente karon dayon ato ning palagbuton kay kakuyaw anang atong presidente nga musuyog dinig magpulburon dinig no ug magkuhan sila silang kauban sa mga cabinet members ana mga bay ebidensya ta mabitaw nga katong uban daghan kayo mga bay nga budget kay ba kay naa man koy uban nga dili mga big time nga mga negosyante wala pa nay labot ha wa pay labot sa mga tanawar makugang gimuro ni karon taon ni istorya na ko ani wa pay labot sa mga big time nga mga negosyante kining mga mayukmok lang mga negosyante no kining mga parehana mo mga ambulant vendor no kanang mga nanindalag mga duwaan nanindag mga cotton candy nanindag ice cream nanindag tempura mga nanindag bululoy o bisag unsa sa mga mayukmok lang mga bay nga mga neutral kayo bida mga bay daghan ang napungot ani sa hilo mga bay tungod ani kay may laki nga maghimo og mga intriga og kini jud maoy wala maoy ni sa ubang sektor no sa uban nga mga neutral thinkers nga mga pro government disturbo o porhisyo man gyud kaayo ni mga bay kining ingon ani kani bitaw mga baba nga patuyang og yaw-yaw gasamok-samok lang sa kalambuan sa Pilipinas may pay kinini ang nagkamang ang atong ekonomiya mga bay imbis magtinabangay no ang chismis nga inibinto mauna hinoy gihangop sa rally nga way nahot way hinungdan kumusta naman ang inyong maisog rally bikan na bi sa kong giingon ha wala na nako kinahanglan na ang New Year's resolution kundi sentido komon kumusta ang inyong rally dito sa EDSA unsay nahitabo midaghan ba mo way mingkuyog ninyo pila ra gud mo kabuog didto may gani kay wa ko kaadtong Manila mauna mga bay way ganahan mo kuyog kay kung buod gud hunaon sa panahon ni way back sa atong kinini ang atong presidente si Apo Lakay no si Marcos Sr. makita man na nimo ang ebidensya mga bay no nga ang momentum sa kalambuan sa atong ekonomiya makita na nimo hangtod karon naa pa na usa na kanang mga San Juanico Bridge no mga taytayan na to kini nga mga state universities kini trademark man
So at that time naa na ta sa momentum, pero naluka pa ta sa dihang gipalagbot na tong presidente kay lagi people power. Mao na tungod ana mga bay, kining people power phobia na kita ana. Phobia na kita ana. Dili na siya maoy tubag nga mapalambo ni ang atong nasod pinaagi sa mga daghan kayong intriga, kining mga labi na uban kaning ubang taga-media nga dili man tanan, pero naay ubang taga-media diha nga kung dili man gani turutot sa ubang mga politiko nga way ginuhon na personal interest lang, ang uban diha binayran pa. Bahala na mo diha masuko mo diha. Bahala nag mag-New Year ko dili, maglihi kog New Year dili og basta nga tuwa dili, real talk lang ta mga bay. Na kining ikaupat nga isyu tungod sa kinini ang extrajudicial killing kini EJK nakahinumdum mo ni atong nabudol pa ning atong kining akong paminsar sa digong administration. Sa ako nang giingon mga bay, bisan pag collateral damage sa drug war akong gidawat kay di John malikayan kung ang tuyo man lang mao ang pag-wipe out, no, ang pag-wipe out aning illegal nga drogas aron mahayag na unta ni ang kaugmaon sa atong kabataan. Apan sa dihang gibulgar nga si Digong daw maoy drug lord sa tanang drug lord. Ako mga bay sa tinud-anay lang, dili pa ko kumbinsido ani. Kung unsa ni katinuod nga katudong tukhang-tukhang, no, dili daw ni drug war kun dili drug rival aron masulo ang kalakaran. Dili pa ko kumbinsido ana mga bay kay ngano aligasyon pa lang na. Pero dili pasaylo ako nga dili jud na malikayan, no? Nga ang atong inosente nga panghunahuna sa pagsuporta ni Digong ang kining atong kainosente kaligdong sa atong pagsuporta sa atong presidente mga bay. Di gyud matuyo nga mamansahan og pagduda. Kay nganong hantod karon wala pa niniwala. Mao bitaw nga kung ako lay pasultihon mga bay, sakit man tuod ni sa mga nabiktima. No, sakit man doon ni sa mga nabiktima. Pero bahalag collateral damage. Bahalag mga inosente nga napagan lang sa nayuban nga nabuhat-buhatan ba ron. Sus, porbida mga bay. Dawaton ko na lang na kay mao lagi na tuyo lagi na to nga kana na ang kung ang katuyuan lang malimpyo pero nakadungo ko na istorya bay. Sakit sa dughan mga bay. Sakit sa dughan. Po nakaroon nga samot nga nagpagawas mo ng mga istorya ha nga wa na ni atong presidente, wa na ni kinabalik ang tulis, nabalik ang kawat, nabalik ang kano sa man daw na nawagtang in taon ay mura bag inyong gipalutaw ba nga ang mga pulis atong panahon karon mga pulpul. Dili man ingon pag-unsa mga bay, no? Sa mga atong armadong kusog, aktibo sila karon bay eh. Sa Leyte lang gud sa Negros, perting daghan ng mga checkpoint diha. Naa diha ang sa Urmok lang daan, naay kanang kining boundary sa diha sa Albuera. Boundary sa Urmok Albuera, ben diha sa Baybay. Kadako anang kuan diha sa mga military daw, mga kapulisan. Sa Biliran maupod diri sa Negros katuyog na nya imo nang naong sa atong presidente nga murag way nahimo. Pero atong ang kunon nga existido gyapon na. So kay usahay maglibog naman lang ta mga bay kay sige tagaan na tog chance nga may punto ang mga Duterte nga posible nga may kalambigitan kining atong presidente karon bahin na ng mga drugas-drugas. Pwede na to nang sabyan. Pero bisag kinsa ani nga habig sa mga Marcos o Duterte, no? Bisag kinsa ani nila kay lisod lagi kayo pagkuan kay kinahanglan maguni og kinini ang kana bitong pintok gigayo nga investigasyon nya live gyud. Pero ingnon ta lang para patas ta nga sabyan na to sa way pag-uyon nga
basin may posibilidad nga dunay kalambigitan kining mga Marcos o Duterte, kining mga illegal unsa pa, kining mga sugal o kanang sa mga loto, sige ipagawas na inyong kuan. So ibutang ta ngayon na para fair ta. Pero bay, nagpasabot ba nga wala tay mahimo ana? Kinahanglan pa ba nga atong iagad sa atong gobyerno nga kini mawagtang ning mga ingon ani? Kinahanglan pa ba nga atong iagad sa kapulisan o sa ubang mga tinugyanan sa balaod nga kana ma-wipe out na? Mao nang akong giingon mga bay nga dili na kinahanglan ang New Year's resolution. Utok nimo may gamita. Na kay utok, di ba? O, unsa may kalainan sa imong utok atong utok? Common sense, 1 plus 1 is equals to 2. Di na pwedeng matre, di ba? Ang ato na lang buhaton, dili na to tanan iasa sa gobyerno. Kita mismo. No? Kung kadaghanan lang nato muundang anang bisyo, anang inom-inom, sugal, kining mga unsa pa ng panigarilyo, kaya na mga bay, anak mangguna magsugod. No, kasagaran, anak magsugod. Sugal-sugal, inom-inom, panigarilyo, uban bang mga bisyo. Dayon, step 2, mauna na. Suyop-suyop na. Uya kini pakigbarkada sa mga grupo nga wagi mga hinungdan. No? Ato sa diskuhan, mangitag gubot. Ikaw na mismo mga bay. Kung maoy inyong pagtuo nga bangag ning atong presidente, adis-adis na atong presidente, mao ni tinugdan sa daghang mga illegal. Kumpara ninyo mga DDS, mao ni kani sila. O gamo mga BBM supporters, kumpara ninyo nga kani si Digong usa sa mga kining ingnon taga kanila pasangil nga drug lord. Yaanang duha ka mga grupo. Kita nalay muhimo sa tong part mga bay. No? Maluoy ta sa atong gobyerno. That is enough na nga mupagawas tag argumento. Kay kining atoa mga bay, no? Kani atong giyag-yag dire. Kining ako reaction lang ni sa mga nanggawas nga balita sa mainstream. Kining atoa nihimo lang ta og reaction base sa mga investigasyon diya sa Senado, sa Quadcom, uban pa mga investigasyon. So kana mga bay, imo nang binsaron og maayo. Kita sa atong part muhimo ta, atong tabangan ang atong gobyerno. Kamo diha sa kuan, no? Kamo diha nga nasa mga opisina sa City Hall, diha sa munisipyo. Kamo, unsa may inyong matabang? Kay bawo man mo nga naapo na diha, daghan ang korupsyon diha. No, sa bisag asa nga ahensya. Kamo na'y pag-igo na mga bay. Kay ang tuyo og tumong manggod nato dire mao ang impluwensya. Kay kung makita manggod sa mga bag-ong henerasyon nga nagsunod nato nga matarong ang atong gibuhat, kana sundon sa nila. Apan kung nakita nila nga ang atong gihimo, sige lang tagtagaw-taw, nya usahay mamina pa ning uban taga media nga kining sus porbida mga bay. No nga kargado gasaway sa atong gobyerno. Unya kita wa po tay gihimo. So hantod kanusa nga mahuman kining atong problema. So ingon ana mga bay. So ako nag-auhag lang ko. Sabi na happy na New Year mga bay. Nga unta kining tuiga. Lahi man kuning natay goal may ba. Doon natay aim nga ato kini buhaton. Nya ako mangayo kog dispensa sa uban nga nagamdag mga amigo mga bay nga kini followers sa isagunsa nga mga kuan. Nya gikan ta diha. Nato ako ana lang ta. Pero mostly ginagdaghan gid karon nga kining ingnon ta nga moingon ang uban nga plantalya lang kuno ni nato kini nga to pagka free thinker. Pero kuan jud kuno ta. Sige kuno bi ato kuno nang kuan nun. Panatik ko jud kuno ta. Dili ko panatik ko in taon mga bay. Atong balikon ha. Ang proseso sa atong nasod nga makabaton tag leader
Unsa man itong proseso, di ba niagi tag-eleksyon? Niagi tag-eleksyon mga bay. Isip demokrasya ning atong nasod kung kinsay ni daog, mauna man ay nilingkod, ato na nang suportahan. Dili na ta magsigigyaw-yaw. Kaya kung mauna man may pagwala na lang data eleksyon ani. Ano na siya kasimpol. Bidaog naman natong presidente. Naana na siya diha, mauna natong vice president. Dayag na lang naingunan na karon ang sitwasyon sa atong vice president tungod kay gusto mo ha, atong paminaw na? Paminaw na to, sige. Kay para fair kita ba? May magining kuan mga bay, may magining nga naagid ay kanana ang ebidensya. Sige, atong paminaw ni. Kay daghan kay grason good nganong naingon-an na nilang sitwasyon. Kato lang niingon ang presidente nga aw si vice president nga putlan og liog ang lahi naman guna siya nga isyu. Lahi naman guna siya nga lahi nga level sa hulga. Kamu diha og nakamgo mo ay lang gumugay ko nga moanggon magtinuod. Sige bi atong tan-awon diri ha. Ay naman to. Ay may mangina mga bay nga kanang nadyo tayo ikapakita ba? Narita sa Let's take you to this moment. Samni kay na may ads mga bay. Food and more, deliver. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, Paminawan ninyo maayo ha. kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Balik ko na to. Ako, patayin mo, usap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Okay. Karon mga bay. Siya gasultian na nga Majority Leader. nagbili na siya og kinsa iyang gibinlan nga kung mamatay siya ipapatay kini atong presidente si Martin Romualdez og si Lisa Marcos. Unya gipalig-un na niya sa pamahayag nga matud pa niya no joke. Huwag ka mag-alala, ma'am, Kabalikon. sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, Karon mga bay, ang pangutanan ini kay nagpagawa siya ng istorya ha, na okay ang tibok nasod ang iyang gibuhian nga pamahayag. So dayag na lang nga angay gini siyang imbestigaron kung kinsang dawhan na ang naghulga niya. So unsay nahitabo, giimbitar siya, no, giimbitar sa NBI aron uting kayo ni balikon tani sa makadagan aron masabdan dinig maayo. sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko Kaya, doon na siya kikaistorya nga tao, ang pangutan na kinsa ning dawhan na. Mao na kay mayo unta nig mga bay kung silingan ra ni nato nga gagbayay ra ta nga pwede ra ni sa kanas barangay in town mga bay vice president ni nato. So dayag na lang nga mahulga gid ani kay ug unsay mahitabo sa atong vice president kadakong kadaot sa atong ekonomiya mga bay. Sumatod pa niya dinhi pelmero pa lang ha sa iyang gisgutan. alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Nasay gikaistorya nga tao. So mao na nga nag-atubang karon siya og invitasyon diha sa NBI aron sayro na to kung kinsa ng dawhan na
no? Kinsa ning tawhan na ang iyang security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi kinsa na iyang gika-istorya? ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM. Sa ato pa, doon na siya gisugo nga ingnon tala nga hired killer ni. So unsa man magtanga lang ta na. Vice President man na nato. Unya unsa may nitabo mga bay? Ngano man nga sa imbitasyon sa NBI di man siya mutunga. Padayon da. Si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. Limang gana nga og kinsa po niyang gisultian nga mato pa niya ayaw kabalaka sa akong security kay nana kuno kinsa kaniyang gikaistorya pud unya doon na siya kanang iyang gitahasan so maunay kinahanglan nato na mahibaw-an og dili ta mohunong mga bay hangtod dili ni mahibaw-an kay dili ni pwede nga uros lang ta istorya ni tanan mao nay akong gikuan og maayo mga bay nga ingon bitaw ko dili lagi pwede mga bay nga gatuo man lang gud mo nga ingon ana lang kita katanga katugod wa kay to nako matubag katong uban nga nay mga komento kay nagbiyahe man gud ato karon nga nauli na ta diri mo na mga bay atong sayron kung kinsa na pwede man nato i-confidential na ba mahimong dili na tunganlan importante lang nga mutunga siya sa kanang investigasyon sa NBI iya ginang tungahon nga naman iya man ang gibuhian nga istorya nya timan-in ninyo kanang nibuhi og istorya Vice President na nato so lahi ini ilang mga kuan kini bitawng nasa tanawa si kani si Bongbong sa sige ninyong ingon nga kining weak leader ng atong presidente for the first time kay kanigod mga bay kung dili gunito baggon sa atong Vice President di gid malikayan nga mugawas ang laing mga pagduda nga may posibilidad nga kani buhat-buhat rani sa atong Vice President ug kana nga pagduda nga hangtod nga dili niya limpyuhon dili niya ipatinaw pinaagi sa sakto nga proseso sa investigasyon usa na gid ana ang NBI or diha sa Quadcom aron mahibaw tang tanan dili na ko ang ipatuhuon ang mga bay nga moingon ta nga bias kay nang Quadcom may bay kay dili mga bay kay sultihan ti kagud kung ikaw nga nagsulti kag tinuod bisag kinsa pa magtabang nimo ako dili ko ingon nga kuan kanang sa kaingon nila nako bahala na mo di ano mo ingon mo gambugiro kay ta pero di gid yung pagunsa bisag magtabang pa na si Padre Gatgano kana si Pastor Kibuloy kanang ministro sa Iglesia ni Cristo kana si Ramil Parba kanang debate la sa relihiyon ba pero wa ko mag-ingon nga tuo mo nako kay ko nagsultig tinuod na ara sa gina ninyo ang ako lang buti pasabot nga sa makadaghan ko ng balik-balik ka mga bay ang tao nga bisan og pila pa ka gatusan ka mga anghel nga moingon nga bakakon ka kung ikaw nagsulti sa kamatuoran mulutaw jud ka nga tinuod ingunan na ra nakasimpol akong logic kung nagsulti ka sa kamatuoran ng mga bay naa ka sa tinuod bisag pila pa kagatusan ka mga anghel ang muingon nimong bakakon ka mulutaw jud kang tinuod apan kung bakakon ka nga tao bisag pila pa kalibo ka mga demonyo nga muingon nimong tinuod ka mulutaw jud ka nga bakakon ana ra na siya so bisan pagkapila mo ingon nga ibutan ta bias ang dihang kuan bisag pila pa na sila kadaghan mga bay basta nakas tinuod ug may posibilidad ba nga kung tinuod ni gisulti ni Sara ako mosuporta ko ni Sara wa man gud laing gipangita mga bay kamatuoran lang maura na atong dag-anan kay kita unsa naman ta ultimo ra man ta
Kita diri igo lang naghatag og reaksyon niya. Samtang maghatag ng reaksyon, natural nga apil sa atong pagpanguykoy nga atong paabuton nga kinanglan si Sara mutunga ginaog mga investigasyon aron makahibaw gid da. Di man gud ingon ana ka ko nga kanang ingon ana na lang gid kabulok ang atong paminsan. Common sense lang nato mga bay ang atong hinagiban. Tanawon sa nahitabo. Sa kadugay nga ang presidente bisag unsa nalay inyong gibatikos nga ang atong presidente kahilom-hilom ra may trabaho ra nga katong mga video nga pulburon katong mangga sa to manggagamit tambaluslos kawatan wig bangag adis-adis or unsa ba sa kadugay nga pagpakahilom sa atong presidente for the first time ang atong presidente mitingog ra gyud. Og unsa niyang komento atong paminahon mga bay. Paminahon tani. Kay mura bag ang atong presidente mga bay murag nadugay na pulaan na. Nakakabahala. No? Napulaan. So kamo diha karon mga supporter sa Dilawan, mga DDS, mga BBM, kining unsa pa ni nga mga supporter mga Dilawan. For the first time sa iyang pagtingog karon sa atong presidente, atong analisaron ni kita lain mo kita pag-analisar. Hala sige, mag-brainstorming ta mga bay. Ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang Kabantay ka sa iyang tunada sa istorya. Lahi na. No, sa iyang mga nangagi. Nga kalmara kay siya. Kini lahi ni. No, murag doon na ni gamay inunta kaning iyang tunom. Murag doon na gamay ngipon. Atong padayon nun. ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang krimen, nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking kadungog ka. Sabtan ninyong mayo. Sige ingon niya, balik ko na to ha. patay ng isang presidente. Paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan. Kana mga bay, unsa kay masuod sa inyong nahuna na? Nga matud pa niya kanang mga ingunan nga klase sa sitwasyon dili dapat palampason. Agoy mga bay. Nagi manubagan ni mga bay. Kamo diha nga mga supporter sa isig kahabig mga bay. Kung sa tinagalog pa, pag-isip-isip na kayo. No? Kamo na'y pagpaminsara na. Kani, dili man ni komedya ng istorya ha. Nagtuo lang ka nga, bugal-bugal lang ng istorya ha. Padayon na to. Ay aking papalagan. Sa democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama. That's it mga bay. Ang atoa lang diha, whether highest position sa atong government, president, vice president, mga senador, gobernador, mga congressman, mayor, mga konsihal, kapitan, hangtod na sa pinakaubos nga huto nga pinakamayok mo kasama nako. That is our duty, our responsibility to protect our constitution. Maura na siya diyang punto ha. Dili na to bulabugon. Nganong moabot man ta sa punto nga patay-patay. O nganong na may mga ingon anang nga istorya. Kakuyaw anang mga ingan ng isyu ha. Dili ba pwede nga magdebate ta nga bay kanang kuan lang kanang mga political issues lang.
Padayon ta mga bay. Pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sana hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan. Sapol. Kung sa gingon sa presidente, mo sa ginakuna-huna kaniadto ba? Matod pa niya, yan naman ang gitubag. Hindi na sana hahantong ba sa ganitong mga drama. Matod pa niya kung haharapin lang niya, no, itong mga lehitimong isyu. Tubagon lang niya. Maurang gintuntan na siya ang ngayon buhaton kay ngano man. Unang-una mga bay, sila maoy nagpasiugda na diha na naggikan sa ilang baba. Maubitaw nang ang mga tao karon nga anay uban nga murag mituuan ni nila. Kay tungod ani mga tanom-tanom ani mga istorya, mga tanim intriga. No, bisag tanawa ra ko na ingon ani ra na bay. Dili man gid parehang tanang tao. Pero pasaylo ako. Bisag unsa pa kabanha sa mga media mga bay. Nga moingon sila nga wala di balik na ning drugas, balik ng kawat, balik ng tinulisay. Pero dili tanang tao mga bay nga mutulon anang mga istorya kay naa di tao nga maminsar. Og usana ko ana mga bay. Bisan pag sa akong kahintang bisag ingon na ko kapobre, pero mag-analisar ko. Unsa kay inyong giingon nga dili ka katarog lakaw sa gabi, kapila ko diya maglakaw-lakaw ang syudad. Kanang nahitabo nga dunay mga suyop ana as is lagi hapon na sa panahon ni Duterte naa gyap wa na mawagtang. Muni klaro nga istorya. Hantod karon ang gihimo ani nila di mura bag usa lagi na sa mga mind conditioning nga ang natural lang nga panghitabo gidako og maayo nga daw ingnon nga murag tinuod nga mibalik ni bisag natural lang ng mga ingon ana kay ngano kasagaran na to na may mga bisyo mga bay. So samtang mabitaw ni ingon ko nga ang buhaton ginato sa pagkakaron mag-inunungay ta, magtinabangay ta, no, sa kinini ang paghatag og mga bisag unsa nga klase sa mga advisory nga kining ano tong mga bag-ong tubo karon dili maapil ang mga bisyo sa inom-inom sugal ug bisag unsa pa nga unsa nga mga bisyo ug responsibilidad na nato isip ginikanan. Dili na to itanan iasa diha sa uban sa tinugyanan sa balaod kay dili na nila maato. Kuhaan na nimo base. Kuhaan nimo base. Ibutang ta sa lapu-lapu. Sample, dili magigay ko ingon nga swito no sa pamulis. Sa usa ka presinto, pila ka pulis ang na-assign diha. Ibutang ta sa usa ka presinto dunay pulis diha 30 ka buok. Karon, karit ha pinobre nga ratio. Kini may hunahunaan ninyo maayo mga bay. Arita sa pinobre nga pagpaminsar no sa ratio. Pinobre nga mathematics lang ta. Sa usa ka presinto dunay 30, ingon tala 50 ka pulis. No karon sa 50 ka mga pulis, atong tan-awon pila ta ka populasyon. Ibutang ta sa usa ka barangay, dunay populasyon nga ingnon ta kini ni ang ingnon ta 50,000 ta kabuok. 50,000 ka mga lumulupyo sa usa ka barangay niya ang atong kapulisan sa usa ka presinto 50 ra kabuok. So ato nang ipaagi sa pinubre nga ratio. Unsa may buti pasabot ato ana? Sa usa ka pulis ang iyang gibantayan pila ka buok. Doon na si gibantayan nga 5,000 ka tawo sa usa ra ka pulis. No? Unya maato na usa ka pulis ra ang magbantay sa 5,000 ka tawo. Kuno na ako nun na mayo. Mauna nga dili na to tanan iasa sa tanang tinugyan nas balawd hasta kita mutabang ta. Responsibilidad na nato tanan dili kay puros ta atake, puros ta pagarpar. Ingon ana mga bay. Ya tan-awa ron. Kung pila ka kapulisan ang na-assign sa atong presinto, nga daghan kay sa bantayan, pila ka barangay, pila ka mga lumulupyo, pero tanawa atong vice president nga siya lang usa, pila ka pulis nga gagwardyan niya. Perting daghan na. Pila to? Di na ako nakalimot ko mga 400 kapin. Unya naglagot pa siya nga gikuhaan sa pipila ra ka mga kapulisan. Unya kinsa man ang mga kapulisan? Dikan sa mga uniforme, sa mga arma, sa mga bala ana.
sweldo na gikan sa mga tao, gikan sa atong buhis nga gisweldo. Daghang kay mga pulis gabantay lang sa usa ka presidente, 400 kapin. Unya mutuo ka nga atong vice president gihulga siya. Oops, wa ko niingon ha. Nga dili na tinuod ang gisulti. Ang ato dili mga bay nga isu per isu lang ta. Nangutana lang ta. Sige, hunahunaan ninyo maayo. Usara ka presidente, unya gigwardyahan siya 400 kapin samtang kita. Pila ta ka mga lulupyo niya, pila ra ka buk pulis ang nasahin dia sa presinto. Wa pa nilabot sa ubang pulis nga yabag. Ay butan lang tanang pulis sa puros na tarlong. So dinhi imong maaninaw nga dili ingon ana kasayon ang responsibilidad sa kapulisan. Mao bitong giingon ko nga mutabang talabi na gid na mga pista-pista, mga disco-disco, nay ato mga pagumangkon, ato mga anak nga nananadiha sa disco-disco. Pila ra man ang tawo ng tanod diha. Nya unsa ra man tawo ang tanod kuan ra kini ni ang honorarium ra taon nilang kuan dili man ginasweldo gid nga ingnon ta minimum. Dako pagadig sweldo mga romboy ana mga security guard kana taon sila pila ra nga magbantay kung kinsay ingnon ta mga daotang elemento diha. So ingon ana na siya mga bay. Sabdo na to ang atong estado, ang atong society. So kay sa ako nang giingon nga mubuhat ta sa atong part. Dili na kinahanglan siguro nga kinahanglan pag dunay okasyon kunya ang atong anak pa nato bantayan bisag walay nga okasyon sa pag-eskwela pa lang sa mga bata kita mismo mga ginikan na mo disiplina na ta disiplinahon na nato atong mga anak mo na kini mga bay ako ning gisabuwag ninyo nga dili ni magsilbi nga ug dunay pareha na kog prinsipyo dili ni magsilbi nga kamera lang kitang tanan magtinambanghay ta ani hunong na taan ang sige tag yaw-yaw sige tag atake sa atong gobyerno kayo kakoy pasultion ninyo naron ta madali tuo na lang gimuna ko ang nakita karon nato sa atong gobyerno bay dili kay niingon nga hulga gini siya sakto ra ni pero noon ug naamoy kalilagi demokrasya man ta freedom na ninyo it's your choice no to choose your freedom kung doon na mo'y karang against sa government mga issue lang okay naman na ingunan na pero ayaw lang tao nang ingunan na mga bay nga naita po na istoryahay nga naigi pamahayag sa atong vice president nga o kayo ng naunsa naman ang tao ng istoryaha mga bay no na-appeal pa si Senior Marcos Senior nga o kayo ng pating lawas ilabay dito sa West Philippine Sea ang si Bongbong Marcos putlag liog na ipamahayag karon pa lang atong gi tanaw ang video karon nga unsay tawagan ni nga dunan na si gitahasan nga tao nga kung patyon siya ipapatay ka ng mga ingon na ba dili naman siya normal nga issue mga bay no makaingon ko nga usab ni mura naman ni as a vice president you must be a professional sa imong kuan sa imong posisyon karon pinipadayon nun kang Bongbong ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tuto pa rin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Kita nakadungog that is first time ever nga nakadungog ko sa atong presidente nga murag ingon ana yang tingog karon daw lisod lagi mga bay kung kana bitawng hutdon gini mo ang pasensya sa usa ka tawo dili ka kahibaw ba nga unsa siya the way siya o masuko siya na pero sa akong tan-awan ni doon na nagini kuan no mura nag doon na bay gibugaton ba ang yang tingog padayon ta ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito
sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya, ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Correct. Bilang isang bansa, Correct. marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon. That's it mga bay. Rule of law landa. Wala na daghan pang kanang kining unsa pa yung mga istorya, mga pa-victim unsa pa. Rule of law. No, balik ko na to. Rule of law. Atong ipagig proseso. Dili na mo balising pinaagi sa atong kaugalingon, no? Sa atong ipaagi sa atong kamot. Kay ug mauna mura na tag walay gobyernohan na mga bay. Mura na tag kanang way balaod na. Wa na lang tay balaodan nay. Pero di man na pwede mga bay. Kay ngano? Sa karon sa atong panahon kinabag-an daghan namang nagamata. Di naman pareha sa una. And yet thankful ko. Kini mga bay atong klarohon sa ato sa ni padayon ha. Padayon nun sa Kang Marcos. Sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahat. But that's it mga bay. Kahuro na to ang proseso. Respetuo na to ang atong konstitusyon, ang atong rule of law. Kung ingon ana lang tatatanan mga bay, malambuon kay ni atong nasud. Padayon ta. Natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Kini mga bay, kada giingon niyang bagong Pilipinas, magtrabaho tayo. Kining mong panawagan sa trabaho, may nang mahibaw-an ninyo. Nga dili lang ni trabaho nga kuan. Dili lang ni siya ingnon tan trabaho nga iasa na to tanan sa atong gobyerno. Dili mga bay. Hasta kita. Wala na magpasabot nga kinahanglan pa ba nga mag-opisyal ka aron makaabag kag unsay trabaho nga imong itabang sa atong gobyerno. Dili na. Bisag sa imong kamayokmok, bisag sa imong pagkaikaw, kung kinsa man gani ka nga nagtan-aw karon og unsay imong posisyon, asa ka nga level, sa diha lang naa kay matabang ana. Usa na gina sa akong giingon nga gibalig-balig nako sa makadaghan. Kining pag-undang sa bisyo nga dili kay ikaw ra, kun dili imo nang i-share na kay mga pagumangkon, imong mga apo, imong mga anak, atong agakon. Kay ngano? Ang tuig mga bay, nagdaggan ang mga tuig. Sama karon, pila na lang ka oras. 2025 na, karong alas 12 sa tungang gabi. Ug sukad sa atong pagkahimugso aning kalibutan na wa mo atras ang oras. Sige ning abanti, siging abanti. So sa magsige ning abanti, magsige abanti asa man ta paingon. Sama sa adlaw. No, musubang ini kabuntag. Unya musiga ni pagmay pagkaudto apan dili sa tanang panahon nga kani siya naglagiting, no, naglagiting pirmi ang kainit sa adlaw. Moabot jud ang panahon nga ang kaning adlaw musawop lagi sa kapunon. Ingon ana sa dang tao, moabot lang ang panahon nga musawop ra ta. Unya sa dihang padung na ta musawop, kinsa may mupuli. Natural ang atong mga henerasyon unya wa tay gitudloan ni nila. Asa man paingon ang Pilipinas? Sukarat ta mga bay. Mao na nga dili na to usikan ang panahon
Kay ang oras, gadagan ang oras, gatuyok ang kalibutan, wala mutuyok ang kalibutan ni Sarara. Wala mutuyok ang kalibutan ni Bongbong. Wala mutuyok ang kalibutan ni Digong ra. Wala magtuyok ang kalibutan ni Martin Romualdez ra. Wala magtuyok ang kalibutan sa imuha ra. Nagtuyok ang kalibutan para natong tanan. Ug ang kalibutan walay pakialam kung unsay mahitabo na to. Mao na responsibilidad na to ang matagtuyok sa kalibutan kung unsay nahitabo karon sa atong panahon, labi na kining climate change ug naunsa ni resulta ni sa atong kairresponsable, sa atong pagpabaya. Sige pamutol ang mga kakahuyan kana dili na sa kalibutan, kay ang kalibutan igo ra nang nagtuyok. Ang mga katuigan musugot kag sa dili na to kontrolado ang tuyok sa kalibutan ug ang mga oras, mga tuig. Kita may mo adjust. So naatay buhaton, dili na to usikan ang panahon. Ingunan na nakasimpul mga bay, kinahanglan pa ba nga mo graduar ka sa kolehiyo or makatuon ka ana? Mao na nga punto de vista kining issue sa droga, kining pangrebelde. No, unsa pa ning mga ay noon, kining rebelde mga bayduha man ni kadagway. Kung rebelde lang ka tungod against ka sa mga kahiwian sa atong gobyerno, unsay mga kabuang, okay ra na wala problema. Pero imo lang gisakyan nga magrebelde ka. Pero naamoy mga kinini ang ingnon ta unsay mga personal interest. Doon na naisagol nga pagpanulis, pagpangawat, akan na terroristic na dili na rebellion. Mo na atong klarohon. Sa rebellion mga bay, sakay pa ko ana. Okay pa ko na, wala problema na ko. Pero sa tinuod lang mga bay, prangkahan ta mo istorya, para nako, sa tinuod lang, pakapin ra ni sa bubot sa akong baruganan. Wa ra ni mga bay. Wa ra ni sa kumingking sa akong prinsipyo. Kabaw kag ngano, simple ra jud kay na. Ang tubag ana, no, ingon ana ka simple. Ang tubag ana, naa kay utok. Akong usbo na, naa kay utok. Kay baw kang dili mayo. No? Labi na sa mga unsa pa mga bisyo, kaas pa kay gwarta, gahugaw-hugaw lang na sa imong dugog. O words ba jud kay peligro pa imong kinabuhi. Ayaw buhatan nga nung imong mantuyuan. Ana ra na siya kasimpol. Unya imong ipasangil sa gobyerno, nga atong gobyerno pulpul kayo. Kining pagmahal sa bugas be. Arita ning isyu sa kanibi kay urbida ning isuha mga bay. Kay lagi ang atong presidente lagi na mahayag man na nga mahimong 20 pesos ang kilo sa bugas. Napagina kanang isyu pag PhilHealth. Di man ta na siya lisod mga bay. I-research naman ta na nimo. Ganong nahimo man taong isyu nga why subsidy ang PhilHealth sa gobyerno? Or kanang zero gyud, no? Zero subsidy. Dili na isyu mga bay. Kaya abi nimo gud, ang isyu mong gud sa PhilHealth, dili lang na kay karon lang administrasyon na. Sa nangagi pa na nga daghang administrasyon. Dugay na kinastanan. Balag sakit kay ni isulti ha. Say murag sakit man gud ni isulti. No, murag sakit isulti pero kung dili lang unta ta magbinugo. Kung maminaw lang tatagtarong, di kay sige paminaw anang ubang mga taga-media nga maminsar lang unta tatagtarong. Kanang issue sa PhilHealth, sultihan ta mo. Bisan pag wala na tagai og subsidy sa gobyerno, dili na mahagba nga naman kay dunay 500 billion ang nakapundo diha nga gipayaka ra na diha. Now, that is the time nga maggamit na sa PhilHealth. So, ang PhilHealth dili malukapa. Apan giunsa ni paglubag ni sa mga kanang mibatiko sa ni. Tanawar ko ninyo unsa gid ka kuan. Tara ay makaingon ko nga usahay ba ginyong batikos bidaw kanang
Sa murag mo panaganda ko ani kay murag sakit-sakit gid tinuod mga bay ato ning isulti mga bay. Pero makaingon ko banga gigay mo tanan. Banga gigay mo tanan. Tawa unsay giingon ninyo? Sa gipakatag niyo sa Facebook nga matod pa ninyo wala tagai sa gobyerno, way subsidy ang gobyerno sa PhilHealth kay gihapak matod pa ninyo. Gihapak sa kanang mga akap, unsa na mga purpose, kanang mga tupad, unsa pa. Aw tabla ra di ay mga bay nga inyong gipaligunan na hinon ang argumento ng gobyerno wa gyud mangurakot, di ba? Kay gihatag man ka ang hinabang sa akap. So inyo nang version, di ba? Sa ato pa wa di mangurakot ang gobyerno. Di ba? Oh. Kay matud pa ninyo imbes ang budget unta nga subsidy para sa PhilHealth diha gihapak sa kung sana AX o purpose kining sana akap tupad ug unsa pa. Unya klaro ra ba nga mga bay? Kay ngano? Ari ka sa tupad sa kanang mga ayes o kanang unsa pa. Whether kinsa na sila. Bay ang nakadawat mga bay na may ebidensya, na may resibo. Mo na nga dili na siya madali-dali. Kung unsaon ninyo pagwan dili una. Murag tabla ra nga inyong gipaligunan nga ang gobyerno wala di ay mangawkaw. Di ba? Kay instead of ang budget sa PhilHealth wala tagay budget kay gihapak diha. So gipanghatag dis gobyerno. Bangaagi ninyo taon eh. No? Wag mo ka ideya na. Unya matod pa mga bay nga inyong ako di ko maganahan ng Martin Romualdez no pero tinuod man jud nga nairesibo. Naaman siya mga membro nga nakadawat ana. Naaman jud bisan pag kanang moingon mo nga kanang ibutan ta sa mga purpose nga daghan kayo diha nga deserving kayo nga naas kalisod way mga trabaho pero wa mamembro diha. Unya naay na membro sa purpose mga kuan ang uban naa sa gawas, uban nagtrabaho pag barko. Abisan pa. Pero nakadawat man sila mga bay. Wa di mangawkaw ang gobyerno, di ba? Bangaagi ninyo taon eh. Ana na siya mga bay. Yun ay resibo. Dili pareha sa kang Vice President. Sa ito yung giingon? Nga wala ko kay bawa sa terms and definition sa kuan, kining sana sa confidential funds. Kinahanglan ba? Dili na question diha mga bay. Ang question lang diha nga sa rearrangement diha sa kininiang diha sa kuwa naabay nakadawat na diha ning gawa sa mga nga nanay mga sana kanang mga piatos no may ligis piatos kukoy bilamin ug unsa pa mao man ay pangutan na yat ato sakyan nga kanang kay confidential, di ba? Oh, confidential person dili na question diha ang pangutan na diha nag-exist ba ni nga tao ay nalang nangan di ta maglalay sana di man ko yung lisod pa sabton ana mga bay sayo naman na sabton unya ang pangutan na kay gitubag man na sa atong Vice President asa na paingon mo na yung giingon nga napaingon dito sa mga unsa to sa mga healthcare tree planting unsa pa tree planting confidential bago ng tree planting. Ang tree planting, pwede ra nagbata. Mao na mga bay nga ang tubag sa tong Vice President nagkabaiwas. No? Nagkasalimuang nga mga tubag nga lisod katuhuan. O deserve lang na iya ng tubagon. Iya gun ng tubagon. We are not here only in this year, 2024. O pila na lang ka oras, 2025 na. Magdagan ang mga oras, mga tuig. Sa unang kining, in one click, in 1 milliseconds, o sa katikla sa itong relo, 2025.
Then January, February, mga bay, dili ta mohunong anak mga bay. Dili ta mohunong anak. Ugaling lang kay wa man tay gahom. Kay dili man ta mga official, dili man ta na da squadcom. Pero dili mi worthy. As a free thinker, as a neutral person, as a pro-government, we are not deserving nga padunggon mi ana mga tubag, mga tubag nga mga inuplok. Dili mi deserve ana mga bay. Ang among gipangita tubag, no? Nga subay sa isyo. Labi na ani, no? Labi na ani. Na nagpagawas o mga ingon ani nga pamahayag. Oh, kani ingon ani sa makausap pa ato ning balikon mga bay. Kayo gatong sumadahon mga bay, perting daghan na ani mga bay. Perting daghan na ani mga bay. Dili pwede mga bay, oy. Dili pwede mga bay nga sus Ginoo ko. Patuyok-tuyok ko lang tag mga tani, dili intaw. Lahi na tong tuig mga bay. You cannot blame this kind of people nga kay dili man tanan, no? Somehow, someone, no? Dili tanan. Sana ko ana. Moral lang tagkanang nagkomedya lang. Pero maningil kita. Maningil kita. Labi na ani. Huwag kang mag-alala, ma'am, Paminawa. sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So dapat lang sakto ang tubag. Order food you love with Food Panda. Download the app and order now. Kay Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya, ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa,
Marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Salamat, Bongbong Marcos. Sa ato mga bay, isip panapos lang ang mensahe na to. Ako mga bay, wala ko mangandoy o kasamok o siguro kadaghana na to nangandoy o kalambuan sa atong nasod. Nya sa giingon na sa atong presidente, magtrabaho tayo sa bisag unsa nga pamaagi nga makakwarta ka. Importante lang di ka mamaligag illegal, wa kay taong nayatakan, bisag unsa pa ka ubos nga hutong, no, sa mga diskarte sa imong pangwarta. Usa gina sa pinakaimportante, di ka kaligis og tao. Bisag sa kinabag-an pa, bisag sa wayon ka, pasagdi sila. Toto ka lang. Kana nga punto mga bay, nakatabang na kana sa imong komunidad. Ako, sa among barangay, daghan ko konsihal. Dili tungod kay ni daghan ko konsihal nga nahangol ko sa gahom, dili. Midagan ko usana mao ang pagsukod sa usa ka barangay. Pila ra ka buk ang tawo nga dunay prinsipyo ani. Makaingon ko nga katong mga nibutan nako dili gid kurakot nato yung mga prinsipyo. Kay wa man ta mo bayad. Dili man ta ingon nga mahangol og gahom nga bayra nimo ang buto sa tawo aron ka lang mudaog. Kaysa ako nang giingon kining pagtabang sa atong gobyerno, sa atong komunidad, wa na magkinahanglan nga mag-opisyal pa ka. Apan lahi gyud kung nahitabo pag gyud nga og ibutan ta nga ni daog ko. Karon mga bay, hapit namang eleksyon. Timan-ini ninyo mayo mga bay. Katong uban nga naiuban nga nibatikos nako nga grabe gigayo. Hagiton ta mo karong umabot eleksyon, hapit naman yun. Timan-ini akong istorya. Doon ako'y buhaton diha sa barangay. Atong tanawon kung magpaligunay ta sa itong mga prinsipyo. Kay abi ninyo mga bay, nakasalalay diri mga bay, kining pagsalig sa tao, kini ang atong dignidad, o kana usana sa akong na ako'y himuon o maabot nga eleksyon. Hapit naman, pila ra may pagdagan sa buwan. Paabot lang ta. O sa pagkakaroon, kay niaman taning season karon, nagtapok ta, ato mga pamilya. Ako, dito sa Leyte, napakan ko iro dito mga bay. Nga nga kung hinaguan, igo ra gibaya diha sa kanang kuan. Igo ra gibaya diha sa kanang sanay na napam gini akong injection na. Takang og iro mga bay. Napadlispikas. Mga unom gini ka kuan, kini. Unom ka injection o napadlis akong tiil. Unya nahitabo mga bay kay tinuod nga obligasyon na sa tag-iya. Nakita na ko nga ang tag-iya
luoy po kayo. Kay ako yung piton, makabayad banggit siya. Nga layo kayo, atos takluban. Nakita na ko mga bay nga, usa siya kakanapitang mananahi ba? Luoy kay mga bay, kay wala kay si customer. Nya karon pagpaak sa iro, naputol pa kung sinilas. Niya, na nagpatahi niya, ang bayad, 150. Matod pa niya nga, dong ka nang, tunga lang tanim, dong, wala ang jukulay kakuan. Kara-kara siya gata, kung kanapit ang ahos, o kanang sana alkohol, bisa kay bawo ko, nga dili na enough. Agig pagrespeto, ako lang pong gibuhat. Ang iyang gihatag na ko, nga alkohol ka mga ahos. Unya, di man ta nako dawaton. Iya man jud gikuan, sige lang dong kay taga diri ramang ko. Pero luoy mga bay. Ang 150 nga gibayad sa customer, ang sagatos iya pang gihatag nako. Kung nalang sang gidawat 50 sa iya ha. Mao na mga bay nga bisag obligasyon niya, bisag iyang sayop, gibuhian lang ang iro, pero nakatuon sad siya. Lamang sayang pagkatuon, doon na di kinabuhi sa tao nga andam mo buhis ug usa na ko ana. Nga nabuhis ang akong kagalingon. Sayang katanga napaakan siya sa iro, nakatuon siya. No? Nabuhis akong kagalingon, at least makatuon siya. Ug ikaw sad isip biktima, ingon nira na siya mga bay. Usa na nakatabang na ka ng pagsabot. Madiliin mo siya piton, imo siyang ikuan sa barangay, pabalater ka dito. Kay bago kang lisod ang tao. Usa na sa kumbot pasabot nga magtinabang na itang tanan. Kay ug ako siyang lisod-lisoron. Iyang anak unom kabugi pa eskwela. Unsaon naman lang iyang mga estudyante. Kung ako siyang itugan sa barangay, kay siguro man jud ko nga ang barangay mo kuan jud kay makaguba ni sa ilang barangay pod didto sa singani sa Barugo sa Leyte. Unya maabot dito sa mayor. Nya adto daw kuno sa Tacloban labi na nga iro ang nakakuan. Suluoy kayo mga bay. Ikaw nga anang punto ka, tagaan nimo gamay ang imong kasing-kasing matagaan mo gamay pailom, palapdan nimo gamay ang imong pangunahon na. Kutob ra sa mahimo. Now akong makaya, maura man ang pagsabot sa iyang sitwasyon. Mao na nga ang iyang obligasyon ako na lang ni obligar. Bisan pag sa akong kapobrehon, kung buto na naon ko, pwede ra gud untag kuan ako yag Bourbon. Kay ato ra man kailang mayor. Ang asawa, doktor ang asawa. Pero nagdaggan man ang mga adlaw, si Mana naman. Nya, kaluoy sa Ginoo, doon na po'y gamay-gamay nga natigom. So, kita'y ni gasto sa obligasyon sa tao. So, at least makatuon siya nga. Sa sunod, dili na siya mo kumpiyansa. So, doon ay mga panahon, mga bay nga usahay, doon ay kinabuhi sa tao nga, kinahanglan pa nga mabuhis ba? Kinahanglan pa nga makalas. In order to learn our mistakes, kinahanglan pa ba nga magsigi tag-ingunan na? Sa nangaging mga tuig, pila na ka mga kinabuhi ang nakalas. Ako po, magpasalamat ko sa panahon ni Duterte, nagtuo lang mo nga gibaliwa na wala may wala mga bay. Apil na sa atong kwintada. Kanang mga maayo nga nahimo nila, maumugon nilang pagtuo. Ano yung bang mga puhos ba nga kanang sainganan ni atong lisensya, pila na katuig, mga bil nagtuo na wala na nato gibaliwala mga bay. Usa niya na arita ni Pastor Kibuloy, in fairness, sayang SMNI. Nahibaw na ta sa mga kalakaran gani adto, kanang giingo nila nga NPA. Apan dili gid ingon ana ka broad ang mga impormasyon na nahibaw-an nato. Doon na lang mga tipik. Kay nganong di man taghibaw nga nag-agi madag aktivista. Gikan tas anak bayan. Unya nakahibaw naman ka kung unsa ng mga ingon ana.
It's up to you. Kung mupadayon ka or muatanas ka, mahimong doon na kay nakatunan sa imong pagka-aktivista, pero pwede na nimo ikip nga mo distansya ka nga dili ka mo apil sa mga ingon ani. Doon dili ta maapil. Unya lagi kay dili ni nagikan ako ha. Nabulgar na sa SMNI. Labi na sa mga makabayan block. Mo na karon kanan just squad kung sagul-sagul na. Katong uban nga kuan baos-baos labi na sa panahon ni Tigong katong sa ABS-CBN, di ba? Di mo naingon nga nilaban ta na kay naibaw man sa nga mao magid mga isyu nakita man na may probable cause. Doon na may mga elemento sa mga kahiwian. Sakto sana. So hangtod nga maghurot ning mga kuan. Diha kita suportar kita. Mo nigingon nga murag ingnon ta ba nga matirang matibay. Katong mga tarong lang. So kita isip mayukmok mga yano lang nga lumulupyo lang sa Pilipinas. Di lang ta magapila-pila ng mga unsa ng mga binuang sa itong mga silingan na kung mahimo ba mutambag ta. Kung di madagtambag sag di na lang atong mga anak ato na lang kuanon nga di mabuan kay abi ninyo mga bay no. Para ginako doon ni naman gid nga ingnon ta nga sinod ka namang ingnon ta nga mala Hitler nga panukhang-tukhang. Kay kung ang kinabag-an lang dili na mo gamit, uy mga bay, paminaw na ko mga bay, ang mga drug lord banglayo sa Pilipinas. Kinsa po may mo baligya diha kung wanay mo suyo pa na. Di ana ra common sense. No sentido common lang, ana ra nakasimpol. Kinsa man nga mananagat ang mamukot ana sa dagat kung way isda diha. Di ba? Ana ra kasimpol ang logic. Dili na to, isuroy-suroy pa, dili ta lisod-lisoron. So dapat mangisda ka adto jud kas dagat nga nay dagang isda. Maura sa na atong buhaton. Ato sa disiplinahon dili masugam ka ng mga ug kanang mga namaligya diha unsa na ilang mga illegal diha. Mamahawa ra na sila diha ngano man kay wa may ni patronize. No sa ilang mga baligya diha unsa na ilang mga binuang. So kita'y muhimo sa tong part. Kanang mga pulis ilan na ng obligasyon. Daghang inadakpan des norte. Muingon mo nga ang pulis way nahimo. Ang uban wala siguro pasakop. Kanang uban nagtagaw-taw. Kay mga pulis ko no, sige testing eh. Testing ra gud mo nga mamaligya mo gan. Testing ninyo. Testing ninyo tong kapulisan. Before mo nga magtagaw-taw. And then sa atong presidente, balag lisod no? Balag mahirapan din sa kalisod, tatagalugin na lang natin. Mr. President Bongbong Marcos, ang sa akin lang sana ay tuparin mo. Number 1, itong agrikultura natin, ilagay natin to sa number 2 itong agrikultura. Yet I know nga ito ay isa sa mga backbone sa ating bansa. But number 1 nga talagang inaasahan at inaabangan ko itong economic provisions natin, itong charter change, no, sa ating mga, kasi ang daming restrictions sa ating ekonomiya. Sana'y tutuparin mo yan kasi inaabangan ko talaga yan. Yun talaga ang pinaka-angkor, no, sabihin na lang natin isa sa mga root cause sa ating bansa. Sana gawan mo ng paraan. Number 1, ang concern ko lang dito na sana'y mangyari itong charter change sa ating economic provisions. Pangalawa, itong modernization sa ating AFP, no? Modernization sa ating armed forces, no? Dapat talaga na paigtingin talaga to. May mga makabago tayong sandata sa mga natin sa Air Force, sa Navy, mga military natin, sa ating mga kapulisan. Hindi pa sapat sa ngayon. Inabangan ko pa naman yung mga multilateral fighter, yung mga submarine. Meron tayong yung mga frigates. Kung ano pa, kailangan talaga natin itong AFP modernization. Pero iwan ko lang kung anong diskarte mo. Pero may 3 taon ka pa. No, kung ano ang diskarte mo dito. So yun, ang una,
charter change sa ating economic provisions. Pangalawa, AFP modernization program. At pangatlo, itong agrikultura natin. Kailangan buong bansa talaga. I know na marami ng mga magsasaka natin na binigyan ng titulo. Kani manggod mga bay, wa manggod ni kaybaw ning uban, pataka ra manggod ni yaw-yaw. Kay wa igihimo ang presidente. Mao mahal gyapon ang bugas, gibatikos man ginang Erwin Tulfo. Dili pa lang dugay. Kay ang atong mga magsasaka binigyan na ng titulo. Tapos binura pang utang nila. Maliban pa dyan, binigyan na sila ng mga subsidy. Binigyan ng budget sa yung mga fertilizers nila, kung ano pang sa mga, lalo na sa palay natin, yung mga ano-ano mga vegetable natin, mga equipments, halos lahat binigay sa kanila. At yun ang hindi alam ng karamihan, or merong alam pero hindi sinasabi. Pero yun ang totoo. Pero sapat pa ba yun? Hindi pa. Hindi pa sapat yun. Kailangan pa natin palawakin yan. So, mag-umpisa tayo kahit dito lang sa tatlo. AFP modernization program, itong charter change sa ating economic provisions, sa itong agrikultura, kahit itong tatlo man lang, Bongbong Marcos, aabangan namin yan. Kung totoosin, kung pwede lang, yung isang termino, sa akin lang ha, sa akin lang, yung isang termino mo kulang pa. Kung tutusin, kailangan pa ng tatlong termino o kahit dalawang termino. Pero para yata imposible yan, di ba? Pero kung tutusin lang, alam niyo kung bakit? May tiwala kasi ako. Maliban lang dyan sa iba pang mga issue na hindi natin alam kung ano mga niya. Pero may nangyayari kasi mga bay, may nakikita kasi tayo na mayroon talaga siyang ginagawa. Tingnan yung inflation rate natin, parang na-stagnant. So, maybe it is not deserved na ikumpara natin sa nakaraan, lalo na sa panahon yun sa pandemya, di ba? Okay lang yan, given na yan mga bay. No? Naman sa tayo utok, makasabot man sa ta. Pero ang ato lang, mauna magunda na. Labi na gid sa atong tsatsa, nabulabog mangguni mga bay, tungod ng Mindanao Republic, distab. Nagtuo man lang gud mo nga kanang mga bugo jud kay mistanan. So, sa among kasuporter sa presidente kaniadto ni Digong, nadugay gyud, napulaan gyud mi mga bay. No, gisabaan jud mi nadugay kay wa nagilami paminaon. Sige ka nang mga putang ina, kanang mangyunana ba nga. Puula gyud paminaon gyud. Imbis ang atong tang madunggan ba nga kung unsay mga problema di sa kuan nya, mauna hisgutan sa atong presidente unsay okay. Aw hagon mga to mo ni angay natong buhaton sus lahi man nang yang gi. Dili man tanan tawo nga na bay mo kaggat ingon ana mga bay. Hinoon di po ta kabasol kay basin po dog wata kay baog tinuon na ilang gisulti nga tuta sa gid sila sa China sad. Para lang lagi na ko mga bay o hasol naman ko kay mga bay nga disturbo na gistong utok. Kuha na lang mga bay kanang kung pwede lang distansya lang sa siguro sa politika siguro mga bay, yung nana siguro no. Kani sila si Bongo, sila si Bato, si Sara Duterte yan. Libyuha sa inyo ngan. Libyuha sa daplin sa mo kay murag kay og naa man gud existido ang ilang presensya murag lain man gud ang kuan, lain ang kanabang ang sa tawag ani ingnon ta ba ang eksena ba sa tong gobyerno lain. Imbis kay mauna ang tana ang momentum bagikan sa kawahagi kan sa kang Digong unya kang Bongbong Marcos, imbis unta nga atong bantayan sa kang Bongbong karon mga anomalya na lang kung unsa pa may naa diha kay malimpyo. Wala ba'y mawagdang na kay ngano man nasapawan man ani nga kanang puros kanang mga
Bastos kayo bay, pati sa baa paminahon. So anak na siya mga bay. So sa ako nang giingon, obserbarin ninyo, para nako dili na kinahanglan ang New Year's resolution. Sentido common lang. Dili lang ko kutubog, rock and roll atong tanan, mga bay.